Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, nagsasakripisyo dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Welcome po muli dito sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga sektor kung saan haharap tayo ng problema. Ang tinatawag natin na affliction sector. Ano ang mga affliction or mga problemadong sektor sa 2025 na kailangan nating malaman at gawan ng solusyon. Kaya, kumpletuhin at tapusin ang vlog natin ito. Sa pagsalubong natin sa taong 2025, napakahalagang magkaroon ng kaalaman at kamalayan tungkol sa annual feng shui affliction at magsagawa ng kinakailangan na pananaliksik at pag-intindi upang mas maintindihan natin ang daloy at kilos at balanse ng ating kapaligiran para sa ating pamumuhay at sa trabaho. Narito po ang mga pangunahing challenges, problema na dapat nating tandaan sa 2025. Una ay ang Tai Sui. Ito ay nasa southeast sa 2025. Okay? So, dahil ang Tai Sui ay nasa southeast, ano ang dapat natin gawin? Ano ang kaalaman na kailangan nating intindihin at kailangan nating i-apply sa 2025? Ang pag-iingat na dapat nating gawin ay dapat hindi tayo nakaharap na uupo pag magtatrabaho sa sektor na iyan, para hindi natin maabala ang Grand Duke o ang Tai Sui. Ito ay pinaniniwalaan na pag nakaharap ka sa lugar o sektor na ito ay maaaring mag-imbita ng trahedya, ng mga problema at mga balakid. Sunod ay ang three killings. The three killings sector sa 2025 ay nasa east. Okay? So, tandaan, ang pag-iingat na kailangan natin gawin ay avoid renovations on the opposite area of this sector. Opposite, sa harapan. The three killings pwedeng magdala ng loss of money, buhay, aksidente, at mga unfortunate events, mga hindi natin gusto na mga mangyayari. Kaya iwasan na magpukpok, maggambala, maglagay ng renovation, magdigging, okay? Iwasan ito sa sektor na sinabi ko po, sa harapan ng sektor na sinabi ko. Another is the Suepao or the Year Breaker. Ito ay nasa northwest sa taong 2025. So, inaasahan na magkakaroon tayo ng problema sa direksyon na ito. So, ano ang dapat gawin? Avoid sitting na kung saan ang ating likod ay nakaharap sa sektor na iyan. Lalong-lalo na kung nasa meeting tayo, nagsasign tayo ng contract, para maiwasan natin ang disruption, instability, away, gulo, at yung pagkawala ng respeto. So, ulitin ko, bawal na tatalikod tayo sa direksyon na yon, because what you are, nasa tapat kasi ng Grand Duke. So, we are distracting and activating that sector. Huwag uupo na nakatalikod ka sa sector na yan. So, Flying Star number 9, nag-create na ako ng content niyan, pero gagawa pa rin tayo ng ibang content tungkol dyan. Ibabahagi ko sa part na ito ang notable sector sa 2025. Ang number 2 sa Flying Star is the Black Star. Ito'y nasa gitna ng tahanan, gitna ng opisina, gitna ng building. These stars will bring about health issues, pagpapabagal ng progreso. So, it's advisable na iwasan ang major renovation sa gitna ng ating tahanan. Let's prevent activating that area. Bawal maglagay ng aquarium. Bawal magpukpok or magdig, okay, maghukay sa center sector natin. Bawal ng maingay
sa area niyan. No appliances in as much as possible. Ang maganda is panatilihin nating yung center area, opisina man yan, tahanan, kwarto. Make sure that the center area is clutter-free. Walang mga basura, walang gulo. Okay? And make it na may ilaw always. 24/7. Another is the number 5, the yellow star. Ito yung tinatawag natin na misfortune star. Nasa northeast ito. Kilala ito na nagdadala ng misfortune. Severe or malalang sakit. So, the number 5 yellow star is inauspicious, hindi maswerte, napakamalas. So, avoid renovation, avoid disturbing this sector para ma-minimize natin ang epekto. Bawal maglagay ng mga water elements, magpukpok, mag-renovate, maghukay. Ang number 3 ay ang Jade Star. Ito naman ang tinatawag natin na Dispute and Quarrel Star. Nasa northwest ito sa 2025. Ito naman ang sektor na pag inactivate mo, magkakaproblema ka sa mga kaso, away, hindi pagkakaintindihan. Ito yun ha. So keep the northwest sector na tahimik, avoid renovation, prevent activating this area. Huwag magpapa-music sa area na yan. Yan, walang maingay, walang appliances, walang aquarium, walang waterfalls. Walang halaman na buhay, okay? Or else you are activating the wrong sector. You are activating a problem. Ang number 4 naman ay ang green star. Ito yung education and romance na star. Nandito ito sa west sa 2025. The number 4 green star, ito yung magtutumutulong for academic success, for romantic and relationship success. So, para ma-optimize natin ang benefits ng star na ito, we need to energize this area. Dapat walang basura, walang gulo. Provide smooth and clean na area at walang renovation, walang pagpupukpok na gagawin. So, kung may plano kayo ng renovation sa mga sektor na iyon, do it ngayong taon 2024 kasi bawal ito gawin sa 2025 or else you are activating, you are distracting that sector. And for the general advice sa 2025, uulitin ko, iwasan ang renovation on the southeast, east, northwest, sa center, sa northeast at west sector para maiwasan na ma-activate o magambala ang negative energy na magiging affliction, o magiging problema or magdadala ng problema sa buhay at kabuhayan natin. Iwasan ang pagsasaayos, pagre-renovate sa timog silangan, silangang bahagi, hilagang kanluran, gitna, hilagang silangan, at ang kanluran na sektor. Ngayon naman, what if yung tahanan ko ay nakaharap sa mga sektor na yon? So be cautious po, mag-ingat. And we are going to create or gagawa ako ng ibang vlog, okay? Para sa mga bahay na nakaharap sa inauspicious or hindi maswerteng sektor na iyan ngayong 2025. Ano ang mga prevention, ano ang mga cure na pwede natin gawin. Antabayanan nyo lang po yung vlog natin na gagawin ko para dyan. In fact, we are going also to do a live separate from a recorded vlog like this. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman sa tinatawag natin na annual affliction at sa pagsasagawa ng naangkop na atensyon, maaari mong i-navigate ang mga hamon sa 2025 na mas madali at mapanatili ang isang maayos at maunlad na kapaligiran. At yan po ang mga sektor na magiging problema sa 2025 na dapat nating alamin at aksyonan. Abangan pa ang iba pang mga feng shui guide natin sa mga susunod nating vlog dito sa channel natin. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay, karagdagang proteksyon at karagdagang kaalaman. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap. Mas lalo tayong uulanin, hindi lamang uulanin, but an overflowing blessings ang darating sa atin. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.
sa inyong patuloy na pagtangkilik at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Hanggang sa muli, love you all. Ingat always.